magandang umaga sa ating lahat. Araw ng Martes, Hong Kong time 8:15. Kumusta po? Kumusta sa ating lahat dyan, sa aking mga kating achiever? Ito na naman si Arlona Channel. So pupulive po tayo. For today's vlog, pupulive as usual. Pupulive si Arlona Channel. Sapagkat ako'y walang pang-upload. So at the same time, habang tayo'y nagtatasking sa ating pupo, oh my god, it's lubat na yung aking isang phone. Ako ay at the same time gumagawa, at the same time gumagawa din ng pang premiere. So yan. Shoutout sa aking mga ka-team achiever dyan. Maraming salamat sa suporta. Yan. Pasensya na sapagkat ako'y walang walang video. As usual, sapagkat ako'y isang taong bahay lamang. Taong bahay. Yan. Ang tawag sa akin is taong bahay. Sapagkat ako hindi mahilig magagala. Char. Hindi ako mahilig magagala sapagkat walang panggala. Yun ang totoo. So, ayan. Meron naman, pero sadyang hindi ko lang gusto. Sa katamaran or parang, especially ngayon kasi malamig, parang hindi maganda magagala. Parang wala namang gagawin sa labas. Hindi. Stay at home ka na lang, may bayad pa. Char, mukhang pera talaga itong luna na to. Bakit sino ba namang ayos sa pera, diba? Tingnan mo nga naman. Kahit kung ano na lang racket ang pinapasok, magkaroon na ng extra earnings. Ay, income. Hirap maging mayaman. Yan. Oops, ang dami na pop up sa ating screen guys, sapagkat tayo ay may mga grupo din tayo. Nakasali tayo sa ibang grupo na kahit hindi man naglilista, hindi kasi ako naglib, kaya ayan, nagpa-pop up siya. Iba should private trade para hindi siya nagpa-pop up. Minsan yan ang ayaw ko sa yung kailangan tawag yan, i-click yung bell button. Kasi especially like gumagawa ka ng video or kung may ginagawa ka sa screen ng yung gadget, kahit ano pa mang gadget yan na gamit mo, tapos panay pop up dyan sa screen mo. Sino nakaka-relate dyan sa mga nabuburaot pag ganun? Naharangan kung magano may pinapanood mo sa screen ng gadget mo, tapos naharangan dahil sa panay pop up ng mga notification dyan, di ba? Nakakaasar. Sino relate dyan? So yun. Ito kayo mag-charge muna sa isa kong phone. Lubat na uy. Lubat. Pa-shutdown ko kayo muna to. Let me see. Oh, 2% na lang pala. Yeah. Charge ko muna itong isa. Nasira na yung isang cellphone. Nasira ang battery. 4 na lang yung gamit kong gadget. Dati 5. Nasira na yung battery na isa. Battery ng isang phone. Hindi pa naman yun akin. Cellphone yun ng alaga ko. Nasira. Charge muna ako sa isang phone. Yun. Bagalaki ako. Bagalaki ako kasi yung mga lumang cellphone ng alaga ko. Gamit niya sa akin.
But at the same time, I'm scared also kasi. Yung isang cellphone, ulit yun yung pinakaunang-una niyang cellphone. Kailangan ko bilhan ng battery. Nasira na yung battery niya. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi niya, dahil daw sa na-overuse ko yung cellphone, kaya nasira na yung battery. Hindi naman siya nagalit. Pero, nahiya ako. Dahil ako nakasira. Udot sira na yung isa. Gusto ko pa naman yun kasi hindi siya agad-agad na ano yung storage niya napupuno. Malaki yung storage niya. Basta yung camera nun front, I mean back. Yun yung pinakauna yung cellphone. Ang purpose nun kaya hindi niya na naggamit dahil nga basag yung camera. Kaya pinalitan, binilan siya ng bago. Tapos yung sumunod na cellphone niya, which is ginagamit ko na rin ngayon. Ginagamit ko din kasi balik tatayo ko niya na ginamit ko. Hindi naman niya ginagamit pero napaalam naman ako. Ginamit ko muna. Ang reason naman kaya kung bakit dumami yung cellphone niya, ano, napakaswerte talaga ng ano, no, pag may ipon ka kahit bata ka pa. Mga naipon siguro niya yun sa ano, sa mga bibigay sa kanya ng mga red packet. Ginagandahan dito sa Hong Kong kasi yung mga pera talaga ng mga anak nila is sinisave talaga ng parents. Sinib ng ano, sinib ng magulang, binabangko tapos yung pag may gusto yung anak, like pag nasir yung gadget niya, binibilhan siya. Hindi ko alam kung pera ng anak or pera yun ng magulang. Mas ang alam ko sinisib talaga ang pera ng anak nila. Nilalagay sa bangko. Tapos pag siguro pag nag-asawa na or pag hindi ko alam kung anong ano nun nila, bibigay na yun sa anak nila yung pera. Sila ang nagsisave sa pera ng anak nila. Nako, kung pera kumpara naman sa, pero hindi ko rin naman mayahalin tulad ang mga parents sa Pinas, especially lalo na kung hindi ko lalahatin ano, lalo ko yung mga parents na is hindi ko masabi middle class, sabihin na lang natin mahirap talaga. Yung mga anak nila, like meron silang napamaskuhan, is ginagamit ng parents. Di ba? Unlike sa ibang bansa talaga, I think kahit mahirap, especially dito sa Hong Kong, kahit siguro mahirap, hindi talaga nilang ginagalaw pag pera ng anak nila. Ewan ko lang. Baka masyado lang mataas ang tingin ko sa mga Hong Konger. Sa mga Hong Kong people. Baga, mataas yung ano ko sa kanila na paghanga. Una-una sa kasipagan sa trabaho, talagang ulot na intindihan ko rin kung bakit kailangan din talaga bakit sila masipag kasi Diyos ko, napakahirap ng ano dito sa Hong Kong. Sobrang ang mamahal. Mga mahal talaga, especially kung mga upa pa lang sa bahay. Ay, actually hindi nga bahay, mga flat kasi mga building naman ang pag may sarili kang bahay dito sa Hong Kong, talagang milyonaryo ka kasi mostly talaga dito is mga condo, mga tao nakatira sa condo. Maliit lang kasi ang Hong Kong, kaya ang mga bahay, ang mga housing talaga dito is building talaga. Unlike sa Pilipinas or other country na talagang mayaman, no? Mayaman sa lupa. Malawak ang lupa. Kaya kahit mahirap, may baga, nakakapagpatayo talaga ng sariling bahay, kahit bahay kubo lang yan. Pero hindi ka rin masasabi kasi minsan kahit sa Pilipinas
wala ka, pag wala ka ring lupa, hindi ka rin makakapagpatayo ng bahay. Pwede ka magpagpatayo ng bahay, magpaalam ka. Pero hindi ka pwede magpatayo ng bahay na like concrete ba? Kasi hindi sa yung lupa. Pero na kung babayaran mo siguro, kung papayag ang may-ari, hulug-hulugan ng lupa na pagtitirikan ng bahay. Pero na akong isang kilala na isa siyang OFW sa Taiwan. Sabi niya, ex-OFW Taiwan siya sa bansang Taiwan nga. Tapos nandito na siya ngayon sa Hong Kong. Nagkaroon siya ng problema sa pinatayo niyang bahay sa kanilang mag-asawa pa. Kasi yung pinagtayuan ng bahay nila, hindi sa kanila yung lupa. Tapos ang masaklap nun, yung pinatayo pa naman niya is concrete. Ngayon, gusto na paalisin ng may-ari ng lupa sila. Tapos ang gustong mangyari ng may-ari ng lupa, kung magkano lang ang gustong nilang ibayad sa bahay, yun lang ang kailangan tanggapin ng kababayan natin na nandito na ngayon sa Hong Kong. Which is, kumbaga, kalahati yata ng nagastos niya sa bahay. Yun lang ang gustong bayaran ng may-ari ng lupa. Diba, napakaano din. Hindi ko rin, basta parang na-disappoint din ako or nasad ba kay kabayan kasi bakit hindi niya muna naisip. Well, inamin din naman niya, sabi niya tanga daw kasi siya. Tanga-tanga daw kasi niya. Bakit nagpagawa siya ng bahay? Isipin mo yan, pinaghirapan niya yun ng ilang years, ilang dekada sa Taiwan para magkaroon siya ng bahay na kumbaga maganda. Ako wala akong bahay na maganda. Ako lang yata yung OFW na walang bahay yung maganda. Alam ba yung bahay namin, family house pa yun, kumbaga bahay yun ng parents ko. Yun lang ang hindi ko rin masasabing ni-renovate kasi kumbaga inayos-ayos ko lang, mga dinagdag lang ako. Pero unlike talaga na yung kumbaga aayusin talaga na mostly sa mga OFW, di ba yun ang inuuna nila, ang papagawa sila ng bahay na maganda. Nakakahanga nga, di ba? Imagine niyo, DH ka sa ibang bansa pero sa Pinas ang ganda ng bahay mo. Nakakabilib, di ba? Yan kasi ang kaibahan ng salary salary ng ibang bansa.